Senator Ping Lacson, meron daw pong nadiskubre about po dito sa Sosi case ni Senator Rodante Marcoleta. So sabi po dito sa 1PH, basahin po natin na binunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may impormasyon siyang natanggap na may isang grupo umanong naglalagay ng pressure o ng pressure sa mga commissioner ng Commission on Election COMELEC na huwag permahan ang resolusyon sa Sosi case ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw po yung sabi ni Senator Ping. Information ko, may pressure sa mga commissioner na huwag pumirma sa resolusyon not from the government, pahayag ni Senator Lacson sa panayam ng One News Storycon. Ayon kay Senator Lacson, na mula sa loob ng COMELEC may impormasyong natanggap niya. Ngunit nilinaw niyang hindi pa ito beripikado. Aniya, hindi umano mula sa national government ang sinasabing pressure at posibleng galing ito sa isang non-government entity o special interest group mga kababayan. Dagdag pa niya, may kapangyarihan ng COMELEC na usigin ang mga kasong may kaugnayan sa Omnibus Election Code at maaari itong dumiretso sa korte kapag may nakita ng probable cause. Una nang sinabi ng COMELEC na naalantana ang paglabas ng findings nito sa kaso dahil po sa legal complication mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, kung hindi po yan galing sa gobyerno, yung pressure mga kababayan dito sa mga commissioner ng COMELEC, at galing po yan sa labas, ibig sabihin kung yung dahilan mga kababayan ng pagpigil nila na wag pumirma doon po sa Sosi case nitong si Senator Rodante Marcoleta, ibig sabihin mga kaalyado po yan ni Senator Rodante Marcoleta o mga taong sumusuporta kay Senator Rodante Marcoleta kasi pabor sa kanya. Pabor sa kanya yung pangingialam mga kababayan nung mga taong nagbibigay ng pressure doon po sa mga commissioner ng COMELEC. Ibig sabihin, kung ano man yung maging resulta noon na talagang hindi pumirma or maging dahilan para hindi pumirma yung mga commissioner, pabor na pabor po kay Senator Rodante Marcoleta at maliwanag mga kababayan ang gagawa lamang po niyan para sa kapaboran o sa sariling interes si Senator Rodante Marcoleta na wag mapapanagot po sa kanyang kasong kinakaharap sa COMELEC, ibig sabihin mga kaalyado niya lang ang gagawa po niyan. Kasi nga, kapakinabangan ni Senator Dante Marcoleta yung isinusulong ng mga nakikialam na yon. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Ayon po kay Senator Ping Lacson, maaaring managot ito pong si Marcoleta sa kasong indirect bribery dahil sa tanggap ng pera mga kababayan or pagtanggap ng pera or dahil sa tinanggap niyang pera. Anyway, ito ituloy po natin, i-play po natin. Being a lawyer, he should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. Ang liwaliwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi inipasyas niya pa na binigyan siya. At saka mga kababayan, inamin naman po ni Senator Dante Marcoleta na tumanggap po talaga siya ng pera. Inamin niya po yan. Tumanggap talaga siya ng pera at yung mga nagbigay na donor sa kanya ng pera ay talagang sinabi niya na wag na daw ilagay yung mga pangalan doon kaya hindi daw po niya inilagay. Pero sinabi daw nung donor na tanawin daw na utang na loob sa kanya. Yung tinanggap na pera ni Senator Dante Marcoleta. So ibig sabihin may kapalit yan. Hindi man ngayon, kung hindi sa mga susunod na panahon. Siya, tinanggap niya, congressman siya noon at hindi pa siya kandidato. Hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. So binigay yon being a congressman, parang daw may utang na loob. Siya pa umamin eh, na para may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Siya pa natuklasan, hindi ko na nga lang sinama sa privilege speech. Pwede ko sabihin ngayon eh. Afterthought, alam mo, niremedyohan niya yung kanyang defense sa COMELEC, nag-file siya ng counter affidavit. Ang aking information doon nga, nagremedyo siya eh. Nagkamali ng nakalaban itong si Senator Dante Marcoleta mga kababayan. Nagkamali siya na si Senator Ping Lacson yung inano niya. Kasi si Senator Ping Lacson wala ka maibabato dyan. Senator Dante Marcoleta kahit tirahin mo ng tirahin yan, wala ka maibabato dyan na baho.
Hindi katulad sa'yo. Kita mo, ang dami na agad mga kababayan na nabuklat ni Senator Ping Lacson na baho po ni Senator Dante Marcoleta, lalo na nung inamin niya mismo na tumanggap siya ng pera. Siya ng isang tao Diba? na di umano, para lang ma-justify yung SOSE na mayroon siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Grabe, no? Again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor's tax yan Donor's tax. Alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Pero, ano yun? Pero may mga surcharges, may mga penalties. So, after thought, nagremedyo siya dahil nga ipit siya doon sa kanyang SOSE problem o SOSE case sa violation ng Omnibus Election Code. Kakilala niya, kaibigan niya yung kaibigan niya nga yung kunwari, donor niya. Pero para sa purposes ng tigapakinig natin, indirect bribery. Tapos alam niyo mga kababayan, paano kaya kung yung plot twist dito, yung nagbigay ng 30 million kay Senator Rodante Marcoleta na hindi niya mapangapangalanan, paano kaya kung ang mga diskaya pala? Or di kaya naman mga kababayan, paano kaya kung yung palang pera na yun ay galing sa China? Hindi, ako nagtatanong lang naman mga kababayan at nagbibigay ng sarili ko pong opinion. Baka kaya hindi mapangalanan ni Senator Rodante Marcoleta ay baka galing sa mga diskaya yung pera or di kaya naman galing sa China mga kababayan. Ano po na donor sa kanya nung siya ay kongresista pa lamang. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Sa maximum yun, ha? Hindi sa 6 years yan. Parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh kasi isang nakakaintindi eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero so si Comelec Chairman Garcia given his reason, I think only today if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng Comelec dun sa kaso ni Marcoleta, I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know, I don't know if you've seen it and if you agree with it. It's complicated daw. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners eh. Yan! Huwag pumirma sa resolution. Coming from Sir... The plot Not from the thickens. Pressure government. from, Not from the government. Not from the national government. Parang From any pressure group? from Any group in particular? special interest group. Yung information ko. sounds like Sa trouble lang tayo. Pressure, wait. Ayan mismo binanggit ni Senator Ping dito, not from the government. Galing sa mga outsider mga kababayan, yung nagbibigay ng pressure doon po sa mga commissioner ng Comelec na wag permahan yung SOSE case ni Senator Dante Marcoleta. Ibig sabihin, kung hindi galing sa galing sa labas yan at pumapabor kay Senator Dante Marcoleta, baka kaalyado po ni Senator Dante Marcoleta yung nakikialam. So, sir, ang gulo kasi ng katabi. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Yun ang information ko can you make a guess? na galing sa loob. Galing sa loob ng Comelec? Galing sa loob ng Comelec. Okay. Alam mo, maliit lang yung mundo eh. Pressure sa Kaya, Comelec. Yes, kaya nga eh. yun ang alam kong reason. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult to isang to ombudsman daw parse eh. through. So Well, that could also be the case, kasi kung merong ni-refer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSE case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind you, SAL-in. yung Comelec has prosecutorial power, hindi ito yung kasi parang NBI o PNP yung Comelec na nag-imbestiga, nadadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. Comelec itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-i-file yung, halimbawa, nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng parang information nila.
na Ah. na-establish sila yung probable cause, diretso na sa korte yan eh. Hmm. So may Basta pressure ngayon omnibus sa election COMELEC. code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah, yeah. And, and you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations, pero Now it's been a bit difficult to get him. Well, now it's been a bit difficult to get him, A, and B, even back then, parang there wasn't you know, a big urgency around this issue na that they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the contractors, the top contractors on flood control in the Philippines. Yan. Dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? Tama. And then nakusap Correct. namin Yung case ni Lubiano. for example, Oh, yun pa nga, hindi pa nga na-action na ng COMELEC yun kung ano na nga bang balita doon. Doon sa kaso po ni Chis Escudero. Di po ba yung tinanggap niyang donation galing po kay Lubiano? Wala pa rin balita tayo doon. Tapos dito kay sa SOSE ni Senator Dante Marcoleta, hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin balita sa COMELEC. o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if Diba? there's really a pressure, but yeah. Okay. O so yun, mga kababayan, maliwanag po yung binanggit ni Senator Ping Lacson dito, yung na-discovery niya na mayroon daw pong pressure na nangyayari sa loob ng COMELEC, mga kababayan, na kung saan yung mga commissioner napipressure daw po na wag pirmahan yung SOSI case ni Senator Rodante Marcoleta at yung pressure rin ang gagaling sa labas. So siguro malaking posibilidad, mga kababayan, na allegedly baka sa mga kaalyado po yan ni Senator Rodante Marcoleta kasi kapaboran sa interest ni Senator Rodante Marcoleta yung mga mangingibabaw dito kung sakaling magtagumpay po sila na i-pressure yung mga commissioner. Pero anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa issue po na yan, mga kababayan. At ngayon, lagi ko naman po sinasabi, mga kababayan, na after po natin pag-usapan yung mga issue na nakita po natin, hindi naman po mawawala dyan yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan. So ngayon, kung makikita nyo, mga kababayan, eto na, sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo, ayon po dito sa Bagong Pilipinas, mga kababayan, meron na daw pong ayuda na para sa tricycle drivers. Sa direktiba ni PBBM, magsisimula ang cash aid payout ngayong March 17, 2026, mga kababayan. Una, makakatanggap ang tricycle drivers matapos ang oil price hike. Tulong para sa pang-araw-araw na biyahe. At yan po, mga kababayan, ay mismong direktiba po ng presidente. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, oil price hike, may bagong sagot ang gobyerno. Cash aid payout para po sa mga tricycle drivers simula March 17. Direktiba ni PBBM na tulungan ng PUB drivers na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Driver support mode activated na daw po, mga kababayan. Yung suporta sa mga kababayan po nating driver. At ang una po makakatanggap niyan, mga kababayan, ay yung mga tricycle drivers. Kasi nga sabi po dito, cash aid rollout ng DSWD sa March 17, 2026. Kasunod dito, target din mabigyan ang jeepney at TNVS drivers sa Bagong Pilipinas. Hindi iniiwanan ang mga bumabiyahe para po sa bayan. Yan po yung sabi dito. Anyway, sabi pa dito, agarang tulong para po sa mga drivers. Cash aid payout magsisimula ngayong March 17 at yan daw po ay mismong direktiba ni PBBM na tulungan ng PUB drivers sa gitna ng oil crisis. May action agad kapag may problema, mga kababayan. Kaya nga kung makikita po ninyo, buti pa yung presidente natin may mga ganitong hakbang na plano na or napag-isipan, mga kababayan, at ngayon ay mapapakinabangan na po na mga kababayang Pilipino po natin. Kumbaga, mga kababayan, ito po ay tulong sa mga kababayang Pilipino po natin dahil nga sa pagtaas
ng presyo ng petrolyo. Hindi po katulad ni Sara Duterte na saglip na magtrabaho, tumulong, puro pagbatikos sa gobyerno yung pinaggagawa mga kababayan. At ito pa, yung isa pa sa nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito naman po ay may kinalaman sa mga kababayan po nating 4Ps. Kasi may bago pong direktiba mga kababayan ang DSWD at saka po ang ating mahal na presidente. So sabi po dito, walang gastos ang pamahalaan sa mobile phones. Nilinaw ni Gatchalian na ang mga mobile phone na ipinamamahagi sa benepisyaryo ay donasyon at walang ginastos ang gobyerno para dito. Sabi po dito mga kababayan, digital na ayuda para po sa purpose beneficiaries. Tuloy pa natin. Pagpapaunlad ng serbisyo ng tulong ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na gawing mas mabilis at mas accessible ang social services mga kababayan. Sabi pa dito, plano ang buwan ng makukuha ang grants. Ipinabatid ng DSWD na may plano silang gawing buwanan ang paglalabas ng grants ng purpose sa halip na maghintay ng hanggang 60 days mga kababayan. Pero nyo kung gaano katagal, 3 buwan yung hinihintay para po maka-payout sa purpose yung mga kababayan po nating benepisyaryo ng purpose. Pero ngayon, ang plano daw po ng DSWD ay gawing buwanan na yung payout mga kababayan or yung grants sa mga benepisyaryo ng purpose. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, ayan yan, mas mabilis ang paglabas ng ayuda. Layunin ng digital system na mapabilis ang pag-release ng grants at gawing mas episyente ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Tuloy pa natin mga kababayan, hindi na kailangan pumila o magbiyahe dahil nakaregister na sa GCash ang mga benepisyaryo. Hindi na nila kailangan bumiyahe o pumila para lamang makakuha or makuha ang kanilang tulong pinansyal mga kababayan. Kasi nga, ito lagi ko itong sinasabi mga kababayan na ayaw ng presidente na pipila yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, kaya ngayon gumagawa ang gobyerno ng mga hakbang para hindi na po mahirapan yung mga kababayang Pilipino po natin na maghintay ng matagal, pumila ng matagal para lamang makuha yung kanilang pera sa purpose mga kababayan or yung kanilang ayuda. Ano po, so ngayon sabi pa dito, cash grants maaaring makuha sa pamamagitan ng GCash. Gamit ang mobile phones, maaari nang matanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang conditional cash grants sa pamamagitan ng GCash mga kababayan. 150 benepisyaryo ang makakakuha ng mobile phones. May kabuang 150 na benepisyaryo mula po sa Impanta, Arial at General Nakar sa Quezon ang tumanggap ng mobile phones upang ma-access ang kanilang ayuda mga kababayan. So hindi lamang po pala ayuda yung makukuha po ng mga benepisyaryo ng purpose, kung hindi makakakuha rin sila mga kababayan ng mga mobile phones para po ma-access nila yung kanilang ayuda. At hindi lang yan mga kababayan, na maliwanag din na sinabi po dito na balak na ng gawin ng DSWD na buwanan yung pagbibigay ng purpose at hindi na po 3 buwan yung hinihintay mga kababayan. Sana sa senior citizen, ganun din kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan yung sa senior citizen parang 3 buwan ata bago nila makuha yung pension po nila. Sana gawin na rin buwanan mga kababayan yung pagkuha ng senior citizen ng kanila pong mga pension kasi malaking tulong din po yun mga kababayan sa mga senior citizen po natin. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos. Ayon kay Gatchalian, ang programa ay alinsunod sa direktiba ni PBBM na gawing mas mabilis at mas digital ang transaksyon ng pamahalaan mga kababayan. Sabi pa dito, digital financial inclusion para sa mahihirap na pamilya. Ang inisyatiba ay bahagi ng kampanya ng Department of Social Welfare and Development na palawakin ang digital financial inclusion para sa mga benepisyaryo ng programa. Ano po, so tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, mobile phones ipinamahagi sa purpose beneficiaries. Pinangunahan
ni Rex Gatchalian ang pamamahagi ng mga mobile phones sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or etong 4Ps sa Infanta, Quezon upang mas mapabilis ang pag-access nila sa kanilang cash grants mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, yan po yung isa sa mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para kahit papaano mapadali yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Sana mangyari din sa mga kababayan po nating senior citizen yung buwanan. Kasi pagkakaalam ko parang 3 buwan mga kababayan bago nila makuha yung kanilang pensyon. Sana ang ating pamahalaan gumawa rin ng isang hakbang mga kababayan para nang sa ganon maging buwanan na rin yung pagtanggap ng pensyon ng mga senior citizen po natin. Kasi malaking bagay po at malaking tulong po yan sa mga kababayan po nating senior citizen na mapatulad mga kababayan dito po sa mga benepisyaryo ng 4Ps na buwanan or gagawing buwanan na yung pagtanggap nila ng kanilang cash grants. Ano po? So ngayon, mga kababayan, bukod pa po dyan kung titingnan nyo po, meron din tayo nakitang balita mga kababayan na kung saan sa kabila po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, yung 20 pesos na bigas po na pangarap dati ng presidente na naisakatuparan na at napakinabangan na ng marami nating kababayang Pilipino ay hindi daw po mauudlot o hindi daw po magtatapos. Kumbaga, kahit mahal ang presyo ng petrolyo, tuloy-tuloy pa rin mga kababayan yung programa ng presidente na 20 pesos na bigas. So sabi po dito sa Bagong Pilipinas in Action, basahin po natin, abot kayang bigas para sa pamilyang Pilipino, PBBM rice tuloy sa karaga kahit tumataas ang presyo po na langis. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, tiniyak ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling 20 pesos kada kilo ang PBBM rice sa karaga kahit tumaas ang presyo ng fuel. Una, mabilis na aksyon. Siguradong may abot kayang bigas ang mga Pilipino. 20 kilo rice program para sa mga sektor na nangangailangan ng patuloy na distribution mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, sa Bagong Pilipinas mga kababayan, good news para sa milyon-milyong Pilipino. Patuloy ang implementasyon ng 20 bigas. Meron na PBBM rice program para sa mga sektor na nangangailangan. Naandyan yung senior citizen at PWDs, farmers at saka yung mga fisher folk at saka yung mga minimum wage earners mga kababayan. Yan po yung mga isa sa mga benepisyaryo mga kababayan ng 20 pesos na bigas. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. Sabi pa dito, tumataas na ang presyo ng langis. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products, maaaring tumaas din ang presyo ng pangunahing pagkain tulad po ng bigas. Tumaas ang fuel price, lumiit ang budget ng mga pamilya, posibleng maapektuhan ang presyo ng pagkain. Sa normal na proseso ng sistema, may mga hakbang at koordinasyon na kinakailangang sundin. Kaya minsan ay hindi agad natutugunan ang ganitong hamon mga kababayan. Kaya ngayon, ang ginawa ng ating pamahalaan, ito, mabilis na tugon. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas sa direktiba ng administrasyon ni PBBM, tiniyak ng National Food Authority na mananatiling 20 pesos per kilo ng bigas ang PBBM rice diyan po sa karaga mga kababayan. Sapat na rice supply sa rehiyon. Monitoring ng presyo sa merkado at distribution sa iba't ibang warehouse. Yan po mga kababayan yung isa sa tinitiyak ng ating pamahalaan. Para nang sa ganon mga kababayan, talagang hindi mawala yung nasimula ng presidente na 20 pesos na bigas na pangarap po niya na napapakinabangan na ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, ang isa rin po sa pinakamaganda na ginawa or nagagawa ng ating pamahalaan po ngayon yung about po dun sa pag-ibig. Ano po yung sa pag-ibig mga kababayan o yung mga miyembro ng pag-ibig. Dahil ayon po dito ulit sa Bagong Pilipinas in Action, basahin po natin, panalo ang miyembro or ang mga miyembro. Pinakamalaking dividends ng pag-ibig ipinababalik ni PBBM sa Pilipino. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, pinabilis ng social pension payout gamit ang Philippine National ID sa programa ng Department of Social Welfare and Development. Sa Bagong Pilipinas, ang ipon ng manggagawa ay ibinabalik para sa kanilang kinabukasan. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw,
65.28 billion net income in 2025, 64.34 billion dividends. Sa miyembro, halos lahat ng kita ibinabalik daw po mga kababayan ng gobyerno ni PBBM or ipinababalik ng presidente. Sabi pa dito, ipon na may kasiguraduhan. Para po sa milyon-milyong Pilipino, ang pag-ibig ay hindi lang savings. Ito ay pag-asa para po sa mga pamilya po nila. Savings program para sa mga manggagawa. Dividendo mula po sa mga kita. Suporta sa pangarap sa sariling bahay mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, mabilis na aksyon. Sa direktiba ni PBBM, mas pinalakas ang pagbabalik ng kita sa mga miyembro. 98.6% dividend payout. Pinakamalaking dividend sa kasaysayan. Mas malaking kita para po sa mga miyembro. Tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, sulitin ang benepisyo ng pag-ibig. Mas maraming pamilyang magkakabahay. Sa bagong Pilipinas, ang bawat hulog ay hakbang tungo sa mas maayos na buhay. Yan po yung gustong mangyari ng presidente. Kaya gumagawa po sila ng hakbang para kahit papaano mapagaan yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan din po natin, di ba sinasabi ng kampo, ni Vice President Sara Duterte, wala daw pong ginagawang aksyon ang ating gobyerno para mapabalik yung mga kababayang Pilipino po natin na apektado po sa gulo sa pagitan po ng Amerika at saka po ng Iran dyan sa may Middle East mga kababayan or sa may gitnang silangan. So ngayon, ito po pala yung ginagawang hakbang ng ating pamahalaan. So kung makikita nyo po mga kababayan, ayon po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, suporta mula sa CML Aviation Authority. Makikiisa rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa pag-aayos at pagsuporta sa mga repatriation flights mga kababayan, na mga kababayan po nating OFW. Sabi pa dito, pamahalaan magpapadala ng charter flights para sa mga OFWs sa gitna ng krisis sa Middle East. Deployment ng defense personnel. Magpapadala rin ng mga tauhan ang Department of National Defense upang tumulong sa repatriation operation mga kababayan ng mga kababayan po nating OFW dyan po sa may Middle East. Sabi pa dito, aktibong pagtugon ng pamahalaan sa krisis. Sabi pa dito, pinapakita ng paghahanda ng charter flights ang agarang pagtugon ng administrasyon sa pangailangan ng mga Pilipinong nasa conflict areas. Ano po dyan po sa may parting Middle East. Sabi pa dito, target na paglipad sa Marso 13. Target ng pamahalaan na lumipad ang charter flight mula Fujairah sa Marso 13 at inaasahang darating sa Maynila sa gabi ng parehong araw o madaling araw po ng Marso 14. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Tuloy pa natin. Ito, charter flight mula sa Fujairah o Fujairah sa UAE. Ang ikalawang charter flight naman ay magmumula sa Fujairah sa United Arab Emirates upang isakay ang mga OFWs mula po sa Dubai. Yan po yung sabi mga kababayan dito sa balita. Galing po sa Bagong Pilipinas. Sabi pa dito, charter flight mula Riyadh. Ang unang charter flight ay magmumula sa Riyadh, Saudi Arabia at magsasakay ng mga OFW mula po sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. Yan po yung sabi dito. Tuloy pa natin mga kababayan. Kasi baka sabihin ng mga didisit, walang ginagawang hakbang ang ating pamahalaan para po maibalik yung mga kababayan po nating OFW dito po sa ating bansa. O sabi pa dito, 2 charter flights inihahanda upang mas marami pang OFWs ang makabalik sa Pilipinas. Naghahanda ang pamahalaan ng 2 charter flights para po sa repatriation efforts sa mga kababayan po nating OFW na apektado ng gera sa pagitan po ng Amerika at saka po ng Iran. Sabi pa dito, 3 commercial flights nakapagpadala na ng OFWs. Ayon sa Pangulo, 3 commercial flights ng Emirates mula sa Dubai ang nakapagdala na ng ilang Pilipino pabalik po ng Maynila. Tuloy pa natin mga kababayan para matauhan yung mga didisit. O sabi pa dito, tulong ng pamahalaan sa mga Pilipino sa ibang bansa, binigyan din ng Pangulo
na handa ang pamahalaan na tulungan ang lahat ng Pilipinong nais nang umuwi sa bansa dahil po sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon mga kababayan. At yan, yung mga ginagawa ng ating gobyerno na hindi po alam na maging si Vice President, hindi po niya din siguro alam, mga kababayan, ito pong ginagawang hakbang na ito ng ating pamahalaan para matulungan po ang mga kababayang Pilipino po natin. Hindi po ba? Ayan o, isang patunay na yan mga kababayan. O di ba mga kababayan, isang patunay yan na talagang gumagawa ng aksyon ang ating pamahalaan para matulungan po ang ating mga kababayang Pilipino. So sabi pa dito, PBBM, nag-anunsyo ng charter flights para sa mga OFWs. Inanunsyo ng Pangulo ang paghahanda ng 2 charter flights upang maiuwing ang mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. At yan po mga kababayan yung isa sa mga hakbang na ginagawa po ng ating pamahalaan. So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, kung mapapansin nyo pong isa rin sa talagang ipinag-utos ng ating mahal na presidente ay yung pagtapos na po sa mga putol-putol na kalsada na nagdudugtong sa 3 lugar o sa 3 barangay dyan po sa Kabisayaan mga kababayan. Ano po, so sabi po dito ni PBBM, putol-putol na kalsada, tapos na. Direktiba ni PBBM na kumpletuhin ng priority roads sa Samar at Leyte mga kababayan. Pinabibilis ng DPWH ang road project para sa mas madaling biyahe ng mga motorista at commuter sa Eastern Visayas. Tuloy pa natin mga kababayan. Ayan o, tapusin yan. ASAP, ayon po sa Presidente. President orders DPWH to pass track roads repair sa Samar at Leyte. Para sa bagong Pilipinas, malinaw. Ang utos ayusin at tapusin agad ang putol-putol na kalsada para gumaan ang biyahe ng mga kababayang Pilipino po natin dyan or ng mga tao. Sabi pa ni PBBM, bilisan ang kalsada project. DPWH directed to complete priority roads sa Eastern Visayas mga kababayan para sa mas mabilis na biyahe at mas maayos na serbisyo publiko para sa mga komunidad. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, panay po yung paglilibot ngayon ni Secretary Vince Dizon sa ating sa iba't ibang sulok dito po sa ating bansa para po siya sa atin at saka na maayos na nagagawa yung mga proyekto ng pamahalaan at mabilis matapos mga kababayan para mapakinabangan po ng mga kababayan Pilipino po natin o mapakinabangan ng taong bayan. Tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, huwag nang patagalin. PBBM orders immediate completion of the key roads. Sa bagong Pilipinas, priority ang ginhawa ng mga motorista at commuter sa Samar at Leyte mga kababayan. Sabi pa dito, kilos agad. Para sa kalsada, directed order ni PBBM sa DPWH. Tapusin ang mga road project sa Eastern Visaya para mas ligtas at mas mabilis ang biyahe na sa publiko mga kababayan or ng publiko. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, direktiba ng Pangulo, tapusin na priority roads sa Samar Province at Leyte. Pinabibilis ng DPWH ang road completion para sa mas maayos na transport sa Region 8 mga kababayan. So yan yung isa sa mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan mga kababayan para matapos na itong mga putol-putol na kalsada dito po mga kababayan sa Region 8. Ano po, para na sa ganun mapakinabangan na ng mga kababayan Pilipino po natin na nakatira po dito, lalo na yung mga motorista at yung mga nagtatrabaho pang araw-araw na dumadaan po dito mga kababayan. So yan lang naman yung ilan sa mga nagagawa po ng ating pamahalaan na hindi po gaanong nabibigyan ng pansin ng iba natin mga kababayan Pilipino kasi nga hindi po nila alam. Kaya ang ginagawa po natin mga kababayan, ipinapaalam po natin sa kanila lalo na do sa mga DD shit na makikitid ang utak. So kayo, mga kababayan, kung kayo po tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo, hingil po dito sa mga issue po na ito na hinimay po natin mga kababayan.